Pag nakakita ko si Senny, sigurado mapupunta sa inyo yung bata. Bigyan niyo na ako ng reward. Kapalit ng picture ni Senny at Maya. Maya! Maya! Sasamahan kita. Pero pag napagod ako, iwan na kita dyan, ha? Peste kang matanda ka, magpaka-stress ka para mamatay ka na. At maipamana mo na sa akin lahat ng yaman niyo. Dito ka lang pala, ha? Ang tagal mo nang hindi nagpapakita sa amin. Dinatanggal mo ba kami? Bitawan niyo po kami! Bitawan niyo po kami ni Lolay! Ayoko po na ako! Nalilimos ka. Tsak na malaki kikitain namin. Maya! Maya! Patnubayan mo po ang apo ko. Alam kong nagdaranas siya ng hirap sa buhay ngayon. Hindi niya dapat nararanasan ito dahil siya ay biktima lamang. Maya, anak, gumising ka na. Anak, nandito na tayo sa ospital. Gising na. Nurse, ano nangyayari sa anak ko? Mrs. Lumabas po. Hindi ko iiwanan yung anak ko. Hindi ko po iiwan. Mrs., don't worry. Kami na humbala rito. Maya. Maya, anak. May dengue ho ang anak ninyo. Dengue? Gagaling naman po siya, di ba? Kasi dinala ko nga po dito sa ospital. Sa ngayon, under observation pa siya. Pero kapag bumaba pa ang platelet count niya, kailangang masalina kagad siya ng dugo. Sa akin ho, pwede po kayo kumuha ng dugo sa akin. Type B po ako. Pwede po ba yun kay Maya? Type AB po ang anak ninyo. Hindi ho kayo magkadugo. Maganda na lang kayo ng pera para sa blood transfusion, Mrs. Dok, ano po kasi, yung huling pera po, pinambayad ko po dun sa laboratory ni Maya. Wala ba kayong kamag-anak o kaibigan na pwedeng tumulong sa inyo? Apo ko! Isabel! Wala po kasi kaming ibang kamag-anak na tutulong sa amin. Takad po, sakit pa, takad! 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 Magandang araw po! Magandang araw po! Pasensya na po kayo. Hindi ko po ugali na humingi po ng tulong sa mga taong hindi ko po kilala. Pero humingi po sana ako ng tulong sa inyo kasi po yung anak ko po nasa ospital, may dengue po siya. Kung ano man po yung tulong nyo, tatanggapin ko po. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Ay nako, narinig ko na yan. Bakit yan? Pati anak mo, sinasama mo sa kalokohan mo. Masama yan. Sir, hindi po. Anak ko po talaga nasa ospital. Kung talaga may dengue anak mo, tawa-tawa lang ang sagot niyan. Kaysa manglimos ka. Oh, ang tawa ka ng tawa. Seryoso ako. Kung gusto mo, pumunta ka sa simbahan. Doon maraming tawa-tawa na gamot. Maraming salamat po, sir, ha? Tawa-tawa. Tawa-tawa. Ate, meron po ba kayong tawa-tawa? Yun bang gamot sa dengue ang hinanap nyo? Opo, yun nga po. Doon sa bungad ng simbahan. Kay Aling Flor mo rin siya doon. Sige. Maraming salamat po. Hindi talaga magpapahuli ng buhay ang si Isabel. Imagine, ang sabi nung asawa niyang manggogoyo, nasunog daw ang bahay dun sa bayan nila sa pagtakas ni Isabel. Demonita talaga siya, di ba? May dala akong tawa-tawa. Sabi nila mabisa daw to para sa dengue. Baka pwedeng painom natin kay Maya ngayon. Okay po sana yan, kaya lang po, advanced stage na ang dengue ng anak ninyo. Masyado na pong mababa ang platelet count niya. Kailangan niya na po ng blood transfusion. Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Wala, kasi I don't agree with you, Scarlett. Bakit nababaliw ka na? Alam mo, may hangganan ang kawalang hiya ng isang tao. Yes, ninakaw ni Isabel si Catherine sa inyo. Pero ikaw na ang nagsabi, hindi ba?
Naghihirap na siya ngayon. So I therefore conclude, mananawa din yan. Paano po yun? Wala po talaga akong pambili ng dugong kailangan niya. Baka pwede naman po na pampalit na lang yung dugo ko kahit hindi kami magkadugo. Ano bang ibig mo sabihin? One day, magigising yan si Isabel, magbabago ang ihip ng hangin, at may isipan niyang ibalik sa inyo si Catherine. Kasi ang nanay, wala yang hindi gagawin para sa anak niya. Hindi niya anak si Catherine. Bakit? Ikaw rin naman hindi ah. Alam mo, ang lakas mo mambasag. Sinasabi ko lang. Kakainis ka na. Pwede naman po. Kaya lang po, kukulangin pa rin po yung dugong kukunin sa inyo para ipangpalit. Kung wala po kayong makukuhang ibang donor, kailangan niyo po talagang bumili ng dugo sa blood bank. Namibiligro na po kasi ang kondisyon ng anak ninyo. Hayaan niyo, tita. Kapag ako ng kopya niya na wala si Isabel. Nakakainis makita yung pagmumukha ng Isabel na yan. At kung hindi ba naman makapal yung mukha niya, ayaw pa niya ibalik yung anak ko, wala na nga siyang pera. Anak, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako sa gagawin ko. Pero sa tingin ko, ito na yung tamang oras para magdesisyon ako. Kasi wala na akong ibang maisip na paraan para pahabain ko yung buhay mo. Dapat, hindi niya na isinama sa pagtatago niya ang apo ko. Ang bata-bata pa ni Catherine. Kawawa naman siya. Sana naman makonsensya siya. Isusoli na kita kini Scarlett at Ma'am Matilda. Sana paglaki mo, maintindihan mo kung bakit kailangan kong gawin to. Ma, huwag na po kayong umasa na makokonsensya si Isabel. Jonas, sana naman makatulong tong picture na to sa paghahanap sa kanya. Kanina pa yan lumabas sa dyaryo. Mabuti naman. Sana talaga mahanap na si Isabel. Kating-kati na ako na makaganti sa mga pinagagawa niya sa atin. Paalam, anak. Paalam, anak. Panginoon, kayo na po ang bahala sa anak ko. Hindi ako ang pwedeng makatulong sa kanya. Alam ko rin naman po na mas magiging maayos siya kina Ma'am Matilda. Lahat ng kailangan niya, maibibigay nila. Maililigtas nila ang buhay niya. Ate? Ano yun? Ate, pwede ko bang makausap sina Ma'am Matilda at sina Scarlett? Tungkol po saan? Pakisabi po, ako po si Isabel. Tungkol po kay Maya. Po? Si Catherine po. Sige, tatawagin ko si Ma'am. Diyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Anak, pasensya ka na.
Hindi ko matutupad yung pangako ko sa'yo. Ayoko mawala ka sa akin, anak. Panginoon, tulungan po niyo akong magdesisyon ng tama. Ma'am? May naghahanap po sa inyo sa labas. Si Isabel daw po siya. Bilisan natin. Sigurado ako, isusuli na niya ang apo ko. Isabel! Apo ko! Nasaan sila? Ako lang po siya iniwan kanina. Tita, mabuti pa susundan ko sila. Baka di pa nakakalayo si Isabel eh. Sige, sabihan mo pati yung mga guards. Kunin mo yung telepono. Sige po, ma'am. Tawagin yung guards. House, morning po. Ha? Yung bisita niyo po? Nakalabas lang po. Ha? Habulin nyo! Habulin nyo! Baka nandyan pa! O sige po, ma'am. Yes, Jonas. Hello, tita. Pasensya na ho kayo, ha? Hindi ko na ho naabot na sila Isabel, eh. Pero di bale, at least, alam natin na sa Manila sila. Itotodo ko na po yung pagkalat ng mga pictures nila sa media. Ang mabuti pa, sabihan mo na rin si Detective Diaz. Oo. Yung grupo ni Diaz, sa Maynila pala nila kailangan mag-concentrate. Bilang andito naman sila Isabel. Oo, go! Sige na! Ano bang gagawin ko? Paano na si Maya? Oo, nandito nga ako sa cashier. Magkita na lang tayo sa kwarto mamaya. May mga inaayos lang ako dito. Tsaka inaantay ko pa din yung resulta na sinasabi ng doktor. Oo, kaya nga salamat naman napatawag ka. Oo, busy lang ako. Pero antayin kita dun sa kwarto. Pamaya-maya aakyat na ako dun. Mare? O, sige na. Okay, sige, salamat. Okay, okay, sige. Okay, sige. Bye-bye. Mare! Uy, Mare! Kumusta? Okay lang. Nabalitaan ko na ng hospital si tita. Kaya ito, napadalaw na ako. Salamat naman. Pero, teka, sino kasama mo? Siyempre, sino po ba? Di yung kumpare mo. Nag-CR lang. Halika, salubungin na natin. Puntahan natin siya. tayo nagkita. At sumunod tayo sa kwarto ni nanay. Kaya nga, sabi ko, dadalawin kita. Sinama ko na siya. Oo. Panginoon, patawarin niyo po ako. Nakagawa na naman po ako ng kasalanan. Kailangan ko po kasing bumili ng dugo para kay Maya. Hindi ko po kasi pwedeng hayaan na mamatay na lang ang anak ko. Nawala na nga sa akin si Maymay. Hindi ko kakayanin kung pati si Maya mawala na rin sa akin.
po, Mrs. Kami na po bahala mag-process sa mga kailangan ng anak mo. Pakidala na din po. Salamat po. Yan po. Ma'am, sa inyo po ba to? Oo, sa akin to. Pasensya na po kayo. Thank you, ha. Akala ko hindi na mababalik tong bag ko. Diyos ko, nandito pa naman yung pera ko pambayad ko sa ospital. Patawarin niyo po ako. Patawad po. Binawasan mo pera ko, no? Walang hiya ka? Akala ko pa naman mabait ka nung pala magnanakaw ka! Pasensya na po kayo, ma'am. Binawasan Sorry po. Ninakawan mo ako, binawasan mo yung pera ko! Pasensya na po kasi hindi ko po alam saan po Pambayad ko na sa pambayad sa anak ko, ma'am. Huliin mo nga yung babae yan! Ninakawan niya ako! Pasensya na po. Inaamin ko naman po. Kasalanan ko po. Inaamin ko po, ma'am. Wala akong pakialam! Magnanakaw ka! Magnanakaw ka! Magnanakaw ka! Kahit huliin niyo yan! Ma'am, inaamin ko naman po. Kasalanan ko po, ma'am. Pero hindi ko po kasi alam saan kukuha ng pera para sa anak ko. Malinaw na nagnakaw ka! Kaya dapat sa'yo, mabulok sa kulungan! Ma'am, please po, huwag niyo naman po ako ikulong. Wala po makakasama yung anak ko. Ninakawan mo ako! May pasok ko na dito yan. Sir, baka pwede naman po. Kausapin ko po uli si ma'am para makiusap po sana. Pasensya na po, ma'am. Hintayin nyo lang po yung mga pulis. Doon lang po kayo magpaliwanag sa presinto. Pero paano po yung anak ko? Malala po yung kondisyon niya. Sino po titingin sa kanya? Pasensya na po, ma'am. Panginoon, ito na po yata ang kabayaran ng mga kasalanan ko. Sige po, ipataw niyo na po sa akin lahat ng kaparusahan sa mga maling nagawa ko. Hindi balik po na ako na po ang tulog. Basta iligtas niyo lang po si Maya. Ako lang po ang may kasalanan. Ako lang po sana ang parusahan niyo. Tara po, ma'am. Sumunod na lang po kayo sa amin. Bakit po? Saan po tayo pupunta? Tara na. Anak, patawarin mo ang nanay. Ito ang kapalit sa nagawa kong kasalanan para maligtas yung buhay mo, anak. Ma'am, patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan sa inyo. Ayos lang naman po sa akin kahit pakulong niyo po ako, pero kasi yung iniisip ko po, wala po kasing tatao doon sa tabi ng bata. Hindi ka na makukulong, tsaka pinapatawad na kita. Po, Mrs. Kwento ko kasi yung kalagayan ninyong mag-ina kay Ma'am Raquel. Kaya siya nang bahalang gumastos sa babayaran ninyo dito sa ospital. Maraming salamat po. Salamat po. Nagka-dengue rin noon ang panganay kong anak. Kaya I understand your situation. Kailangan ka ng anak mo. Tsaka isa pa, nanay rin naman ako. Alam ko ang pakiramdam kapag nakulong ka. Walang kasama ang bata. Kawawa. May sakit pa naman siya. Ma'am, maraming salamat po talaga. Buong buhay ko po tatanawin to sa inyo.
Maraming salamat po, ma'am. Alam mo, Jonas, parang di na effective maglagay ng notice dun sa dyaryo. Oo nga eh. Isang linggo na tayo naglalagay ng ad sa dyaryo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong lead kung nasan si Isabel. Nay, wala na po yata akong lagnat. Ay, oo nga, anak. Wala ka ng lagnat. Kasi po, sabi ni Ate Maymay, siya pong bahala sa akin. Pati daw po, magpagaling daw po ako para may kasama daw po kayo palagi. Hello? Sige, susunod kami dyan. May info na binigay yung tauhan ko. Si Isabel daw nakita dun sa may ospital sa Tondo. Tara! Sige. Nakausap mo si Ate Maymay mo? Opo, Nay. Sa panaginip ko po. Sabi niya po sa akin, siya pong bahala. Hindi niya raw po tayo iiwan. Ako din, anak. Hindi kita iiwan. Para hindi ka na magkasakit uli. Ayoko talaga mawala ka sa akin. Chief, excuse me ha. Baka nakikilala mo to. Namumukha ko nga po sila. Asyeti po sila rito. Baka pwedeng turo mo sa amin kung saan yung kwarto nila. Siguro sir, daling ko muna ito sa admitting office para malocate niyo po sila. Hintayin niyo lang po ako rito. Sir, parang na lang Anak, di tayo pwede magtagal dito. Kailangan na natin umalis. Kak, yan ba yung bahay ng milyonarya? Saksakan ng yaman. Diyan natin kukunin yung pera natin. Sila magtuturo sa atin kung nasa si Seni, pati na rin doon sa bata. Maya Salvacion, na-confine po siya dahil sa dengue. Halos ngayon lang siya nabigyan po ng gate pass. Mga 10 minutes lang po. Mukhang wala na sila dito. Halos naikot na natin ng buong ospital, pero hindi pa rin natin makita si Isabel. Maya,